Good morning mga kababayan. Good morning po sa ating lahat. Ngayon ay October 6, 2026 at 2025. Martes na araw mga kababayan. So, nabalitaan nyo naman po siguro mga kababayan na yun nga, nag-resign si Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee. Ngayon, ito naman si Mr. Tenke, kung kilala nyo si Mr. Tenke, si Alan Peter Cayetano mga kababayan, na mag-resign na lang daw lahat ng mga government, elected government, para daw malinis ang Senado, ang Kamara. Grabe naman ito si Peter Cayetano mga kababayan, at dapat mauna siya mag-resign para ipakita niya sa taong bayan na ano siya willing mag-resign mga kababayan, dahil daw magulo na ang ating politika. Sila lang naman ang naggugulo sa bayan natin mga kababayan. Itong mga Duterte Black, Duterte supporters, mga didilis ng mga senador, didilis ng mga congressman. Grabe mga kababayan ang ginawa na sa bayan natin. Nilapastanganan na ang ating konstitusyon mga kababayan. Kawawa ang bayan natin. Tapos sabihin niya mag-resign na lang daw lahat para mag-snap election. Parang hindi ito abogado si Peter Cayetano. Peter Cayetano, Mr. Tenke, bigay mo na yung 10,000 namin buwan-buwan. Wala ka na talaga. Nangaagaw ka pa ng teritoryo. Halos lahat ng sa Makati gusto mo sakupin kasi malaki ang income ng Makati, malaki ang taxes ng Makati, kaya gusto mo sakupin. Sipin mo mga kababayan, 11 barangays ang sinakop ni Cayetano sa Makati. Ganon kagarapal si Cayetano, ganon kasakim. Bakit hindi pakialaban yung Pateros? Kasi katabi dyan rin yun ng Pateros. Kasi hindi ganun kalaki ang income ng Pateros, kaya wala siyang pakialam. Kaya ang pinakailaman niya yung Makati, at ibinigay naman sa kanya mga kababayan. So pakinggan natin ito mga kababayan ng isang abogado na magpapaliwanag sa atin tungkol doon sa sinasabi ni Cayetano, kung ano mangyayari sa bayan natin kapag resign ng lahat ng mga elected officials ng ating bansa. Hindi daw nag-iisip ito si Cayetano, walang kukote at tinuringang Cayetano, walang kamanang-mana sa kanyang ama na sobrang galing na pagka-abogado. Kaya ito si Cayetano, sobrang ingay, sobrang dada. O siya, sige mga kababayan, pakinggan natin ito si Attorney Bueno sa kanyang paliwanag. Mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayuwi sa Usapang Batas, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang Irene Bueno. Ito si Cayetano, nagmamadali mga kababayan. Gusto ata maging presidente o maging vice president, kaya gusto niyang mag-snap election. Hindi ka naman nanalo, Mr. Cayetano. Quote ka pa ng quote sa Bible, ginagamit mo pa yung Biblia. Hindi naman nakikita sa ugali mo, hindi naman nakikita sa karakter mo, hindi naman nakikita sa behavior mo. Quote ka ng quote ng Bible mga kababayan. Ito si Cayetano. Nakakahiya ka na, Mr. Cayetano. Sige mga kababayan, pakinggan natin ulit ng ating batas, ang pagbibitiw o resignation ay isang kusang loob at personal na desisyon ng isang opisyal. Walang sinuman, kahit ang Kongreso o maging ang Korte Suprema, ang may kapangyarihang pilitin ng lahat ng halal na opisyal na magbitiw sa kanilang mga posisyon. Ang mga halal na opisyal ay may mandato, katulad ng sinabi ko kanina, mula sa taong bayan. Tanging ang kanilang individual na pasya
ang makapagpapatapos sa kanilang termino. Maliban kung sila ay may commercial pa si attorney, kaya pabayaan muna natin para kumita si attorney Bueno sa kanyang vlog, mga kababayan. Huwag natin mga kasalanang nagawa at sila ay ma-impeach o matanggal sa pwesto dahil sa mga kasong kriminal at sila ay nakasuhan dyan sa Office of the Ombudsman. Mabigat itong panawagan na ginawa ng ating senador na si Alan Peter Cayetano. Ako'y nagtataka lamang sapagkat siya ay isang abogado, ngunit ang kanyang panawagan ay walang malakas na pasihan sa ilalim ng ating mga batas na umiral sa election laws at maging sa ating konstitusyon. Kung magkataon man akusang magbitiw ang lahat, magdudulot ito ng isang napakalaking krisis sa gobyerno. Tingnan natin ito sa executive branch. Kung magbibitiw ang Pangulo at Vice Presidente, nakasaad sa saligang batas sa ilalim ng Article 7, Section 8, na ang papalit ay ang Pangulo ng Senado. At kung hindi maaari, ang Speaker ng Kamara de Representantes. Ngunit kung ang tatlong ito ay sabay-sabay na magbibitiw, wala nang malinaw na linya ng paghalili. Yung line of succession natin, mahihirapan tayo dyan. Sa ilalim ng ating konstitusyon, hindi malinaw ang paghalili kapag sabay-sabay nagbitiw. Ito mamumuno sa executive branch at tayo ay parang isang manok na pinugutan ng ulo na tumatakbo sa gitna ng kalsada. di ba mga kababayan, ang sabi ni attorney Bueno, nakita niyo mga kababayan ang example, yung parang manok na ano yun mga kababayan, yung manok putulan mo sa ulo, bigla mong putulan sa ulo ay tumatakbo pa. Parang ganun ang sitwasyon ng bayan natin kapag wala nang namumuno. So magiging chaos, lalong magulo ang bayan natin. Kaya hindi nag-isip ito si Mr. 10,000, si Mr. 10K at si Mr. Mga Agaw ng teritoryo. Ay, Peter Cayetano, ano ka, pakinggan mo tong paliwanag ni Atty. Bueno. Makinig ka, hindi yung gusto mo lang. Pinipilit nyo yung gusto nyo, Mr. Cayetano. Huwag mong pilitin ang gusto mo. Makinig ka sa mga abogado, kapwa-abogado mo. Kahit kay si dating Senate President Drilon, ganon din ang sinasabi na hindi maganda ang inyong panukala. Mag-isip ka nga, Cayetano. O makinig ka. Hindi malaman kung saan pupunta. Ang sabay-sabay na pag-alis ng mga senador at kongresista ay magpapawalang bisa sa tinatawag na quorum. Kung walang quorum, paralisado ang Kongreso at wala nang magsasabatas. Wala nang law-making function. Sa madaling salita, ang mass resignation ay hindi lamang political statement, kundi ito ay magiging pagsira sa pundasyon ng ating sistema ng pamahalaan. Kung sino man ang nagbibigay ng ganitong klaseng suhestyon, wala itong pagmamahal sa ating inang bayan. Tama ang po, gusto attorney. nito, magkagulo. Walang sa pagmamahal sa ating inang Pilipinas. bayan, sa ating motherland. Tingnan natin itong snap elections. Ang pagdaraos ng pangkalatang snap elections para sa lahat ng posisyon, magulo to. At ito po ay walang malinaw na probisyon sa ilalim ng ating saligang batas. Alam niyo po, ang Pilipinas ay may sistema ng fixed terms o nakatakdang termino ng panunungkulan. Lahat ng opisyal natin
Sa Senado, 6 na taon. Sa Kongreso, 3 taon. Sa mga mayor, tigta-3 taon yan. Ito ay kaiba sa parliamentary system kung saan maaari magdeklara ng snap election ng punong ministro, ang prime minister, kung may political impasse. May nakapirming petsa. Ang ating halalan ay idinaraos sa mga nakapirming petsa. Eleksyon ng Pangulo, eleksyon ng Vice Presidente, tuwing ika-6 na taon. So malinaw yan, nakasaad sa ating saligang batas. Kaya kahit ano, mag-isip ka at makinig ka sa mga taong marunong sa batas, pinag-aralan ng batas, hindi yung gusto mo lang kahit ano. Narinig mo sabi ni Atty. Bueno, ang gusto namin, sorry po mga kababayan, nadigay tayo, ang gusto ng taong bayan ay merong pagmamahal, merong dedikasyon na maglingkod sa taong bayan. Mr. 10K, hindi yung pansariling interest lang ang inyong gusto. Tagal mo na sa Senado, ano ba ang ginawa mo sa Department of Foreign Affairs? Wala, di ba? Ibininta nyo na lang yung Scarborough Shoal sa China, di ba? Anong ginawa mo? Tahimik ka, di ba? Hindi ka umiimik. Kaya ang sabi ni Atty. Bueno, ang gusto namin na maglingkod sa bayan ay mayroong pagmamahal sa inang bayan, hindi yung personal interest. Kaya tano makinig ka, hindi yung mungkahi mo ang gusto mo lang. O, pakinggan mo ulit ito, Mr. 10K, pakinggan mo. Election law na may fixed term ang ating mga mambabatas, ang ating presidente, ang ating vice-presidente, ang ating mga gobernador, ang ating mga mayors, down to the level of the councilors. Lahat yan, pati barangay captain. Yung special election na yan, yung snap election na yan, actually hindi yan pinapayagan sa ilalim ng ating batas. Kahit talungkatin mo yung libro mo sa Constitution, wala kang makikita sa 1987 Constitution na nagpapahintulot sa pagtawag ng pangkalatang snap election para sa lahat ng posisyon, maliban sa mga sumusunod na limitadong kaso. Malabo yun eh. Hindi po pwede yun. Kung abogado ka, alam mo yan. Masakit yun. May commercial pa si attorney, kaya pabayaan mo na natin. Oh, Shopee. Shopee. So, Mr. Cayetano, makinig ka. Makinig ka, ha? Abogado ka, alam mo yan. Masakit yun kung abogado Kung ka. abogado ka pero nagtatawag ka niyan, abay, parang gusto mo magkugulo sa bansa natin. O, diba? Kasi maaari lamang magkaroon ng special election para sa dalawang posisyong ito, Presidente, Vice President. Kung magkakaroon ng bakante ang dalawang posisyon ng sabay at kung may higit sa 18 buwan pa bago ang susunod na regular na eleksyon. Ito ay tatawagin ng Kongreso. Ngunit, hindi ito nagpapawalang bisa sa termino ng mga senador at local officials. Kung magkakaroon ng bakante sa Senado o sa Kamara, sabihin na natin, pati sa House of Representatives, bago ang regular na eleksyon, maaaring magdaos ng special election para lamang sa isang pwesto upang punan ang natitirang termino. Pero kadalasan pa nga hindi nagagawa yung special election na yan dahil minsan sa kakulangan ng pondo, walang pondong provided by law na nakahanda para sa isang special election. At kung magkakatotoo man yan, maaari magdulot ng constitutional crisis dahil sa kawalan ng malinaw na linya ng pagkalili. Yung line of succession. Kinig ka, kahit Ano ano. susundin natin dyan? Di para tayong manok na tumatakbo na sa gitna ng kalsada na walang ulo. Tama po, attorney, na tayo parang isang manok.
na pinugutan ng ulo na tumatakbo. Kaya ito si Cayetano hindi nag-iisip, mga kababayan. Kaya ano na tayo, mag-wise na tayo sa pagboboto pagdating ng eleksyon, mga kababayan. Huwag na tayong magpabudol-budol dyan sa mga nangangakong mga ganyan, mga kababayan. Kaya Atty. Bueno, maraming salamat sa inyong paliwanag. Intindihan namin. Maraming salamat sa iyo. Nawa wag mo ako i-copyright. Mr. Atty. Bueno, maliit lang naman ang ating vlog. Maraming salamat sa iyo kasi nakakapulot kami ng mga aral sa inyo, lalo na sa batas ng ating konstitusyon. Maraming salamat, Atty. Bueno, at sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa inyo. Please like and share. Please comment down below sa ating munting vlog. At tayo po ay maghahanap buhay na naman, mga kababayan. Hanap buhay na naman tayo kay Papa Grab. Ayan, mag-online na tayo. Okay siya, sige, bye bye. God bless us all.